May babae pa palang sumusunod sa ganyan. Pumapayag na akong mamanhikad tayo sa kanila sa lalong madaling panahon. Sabi mo, akala nyo ba hindi ko alam? Nung namanhikan kami, takam na kayong lamunin kami. Akala nyo malakas kayo? Narinig mo ba ang sarili mo? Para kang makatang walang utak. Ang pag-aasawa ay hindi parang kaning mainit na kapag nainitan ay pwede pang iluwa. Yan ang madalas na sinasabi ng matatanda. Nung una, hindi ko talaga yun pinaniniwalaan. Hanggang sa isang araw, ako na mismo ang nakaranas noon. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga artist ng channel na ito. Matagal na po akong nakikinig ng mga ganitong kwento. Nung una, natatakot akong ibahagi ang kwento ko. Pero dahil sa mga taong naglalakas loob na magbahagi ng kani-kanilang karanasan, unti-unti akong nagkaroon ng lakas ng loob. Kaya ngayon pa lang, maraming salamat po. Ako nga po pala si Samuel, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ano po? Balak niyo na po magpahinga at hindi naman gamot? Oo nga po, Lola. Bakit mo parang biglaan? Hindi ito biglaan. Bata ka pa lang, alam na nating ikaw ang susunod sa yapak ko, Samuel. Tinuruan na kita, hindi ba? Matanda na ako. Hindi na kaya ng kasukasuan ko ang manggamot pa. Pero Lola, paano kung hindi po kami maging kasing galing nyo? Baka masira ko lang yung sinimulan yung pangalan. Hindi mo nadala ang pangalan ko, Samuel. May sarili kang pangalan at landas. Sinabi kong susundan mo ang yapak ko, pero hindi ibig sabihin kailangan mong maging ako. May sarili kang kakayahan at baka nga mas lampasan mo pa ako. Naiintindihan ko po, Lola. Ibig sabihin, hindi ka na pwede magpakasal, Samuel? Anong magpakasal? May plano na ba kayo ng kasintahan mo? Abay, paano? Di ayaw nga niya pumunta rito sa bahay. Pasensya na po, Lola. Matagal ko na pong iniimbitahan si Lira na pumunta rito. Pero palagi niya akong tinatanggihan. Sabi po niya, bilin daw ng mga magulang niya. Isa po yatang pamahiin. Ano na namang pamahiin yan? Yung tipong dapat mamanhikan muna bago siya madala dito? Opo, ganun na nga po. Isa daw po yun sa paniniwala ng matatanda sa kanila. Kaya po mahigpit na pinapatupad. Nako, panahon pa namin yan na uso. May babae pa palang sumusunod sa ganyan. Ay napahanga ako sa kasintahan mo dahil dyan, ha? Sige, pumapayag na akong mamanhikad tayo sa kanila sa lalong madaling panahon. Talaga po? Pumapayag na po kayong magpakasal ako? Oo naman, nasa tamang edad ka na. Kaya nga gusto kong ipasa sa iyo ang panggagamot. Isa pa, gusto ko na ding makita yung misteryosa mong kasintahan. Gusto ko ding pumupunta siya dito. Hindi po ba kayo natatakot na baka hindi ko ituloy yung pagiging albularyo ko kapag nauna ako mag-asawa? Mas mabuti ngang makapag-asawa ka muna. Eh may iba dyan sa sobrang tutok sa panggagamot ay nakakalimutan ng mag-asawa. Eh syempre, ayoko naman mangyari yun sa'yo. Salamat po, Lola. Hindi ko po agad nasabi kasi natakot akong hindi nyo maintindihan. Buong kabataan ko, puro pag-aaral ng panggagamot ang inatupag ko. Minsan pa nga po, nagagalit kayo kapag walang ginagamot at tumatakas ako para makapagkita kay Lira. Hindi naman ako nagagalit dahil may nagustuhan kang babae. Naiinis lang ako kasi hindi mo siya madala rito. Eh pero ngayon, naiintindihan ko na. Naku, Lola. Hindi niya po madala dito ang babaeng yun kasi pangit. Nagdadahilan lang po yan si Samuel. Baka ayaw niya lang po mapahiya sa atin. Hoy, ano pinagsasabi mo dyan? Biro lang. Saan mo ba nakilala ang babaeng yan, ha? Hindi siya basta babae. Siya ang mapapangasawa ko.
At ikaw, Belinda, huwag kang ganyan sa kanya kapag dito na siya tumira. Ha? Ano? Dito siya titira? Uy, bakit naman? Tama lang naman yon. Sanay na rin ang mga tao na dito magpupunta para magpagamot. At dapat dito siya tumira kapag kinasal na kayo. Ako po, Lola. Aalis na po ba ako dito? Kasi magiging siya na ang kanang kamay ni Samuel eh. Belinda, alam kong hindi ka sanay makisama sa iba. Pero sanayin mo ang sarili mo. Subukan mo makihalubilo. Darating din ang panahon, makakakilala ka ng lalaking para sa'yo. Kapag nag-asawa ka na, doon ka titira sa bahay ninyo. Hindi lahat ng tao katulad ng mga nakikilala mo noon. Di po ako mag-aasawa, Lola. Sa inyo lang po ako habang buhay. Kayo na po ang pamilya ko. Hindi pwede yon. Inampun kita bilang apo. Tinutulungan mo lang ako dahil gusto mong magpasalamat at pinayagan kita. Pero hindi ibig sabihin nun, itatali mo na ang sarili mo dito. Malaya ka pa rin piliin ang buhay mo. Naiintindihan ko po, Lola. Pero ito po ang gusto kong buhay. Yung kasama kayo. Hayaan nyo na siya, Lola. Sa tagas ng kilos niyan, walang lalaki maglalakas loob manligaw. Baka nga babae ang gusto niyan eh. Sinasabi mo. Bakit? May lalaki ka bang gusto? Wala, no? Aba, namumula yung pisngi mo ha. May gusto kang lalaki no? Sino yun? Sige na, sabihin mo. Lumayo ka nga sa akin. Huwag mo akong tulitin, uy. Kahit anong gawin mo, hindi ko sasabihin. Talaga lang ha? Ha? Huwag kang lumayo, dito ka lang. Sino yan? Yung anak ba ni Aling Talia? Hindi. Hindi ko gusto yung mukha nun, no? Ang alingasaw kaya ng kilikili. Daig pa ang pinakulo ang hinog na bayabas. Hoy, kayong dalawa. Hindi na kayo mga bata, ha? Tigilan nyo yung habulan dyan sa alabesa. Mabaya'y matapot pa mga halamang gamot ko. Samuel, tama ng pang-aasar kay Belinda. Bata pa lang po kami ni Belinda ay palagi na kaming magkasama. Inampun siya ng lola ko dahil nawalan siya ng pamilya. Isang malaking trahedya na ayaw sabihin sa akin ni Lola. Kaya naman, sanay kaming magbiruan sa isa't isa. Kahit mga dalaga't binata na kami, batang paslit pa din kami sa mata ni Lola Pilar. Siya na din ang naging alalay ni Lola, habang ako naman ay naghahasang maging susunod na albularyo sa aming angkan. Sabado ng hapon, abala kaming tatlo ni na Lola Pilar at Belinda. Ito ang araw na pupunta kami sa bahay ni Nalira para mamanhikan. 2 barangay lang ang layo ng bahay ni Nalira sa amin, kaya sumakay na kami sa tricycle. Pagdating namin doon, nahanda na ang lahat at hinihintay na lamang kami. Samuel! Maligayang pagdating sa bahay namin! Kamusta naman ang biyahe? Mabuti hindi kayo naligaw papunta dito, ah. Magandang hapon din po, Lola Pilar. Tama po ba? Madalas po kayong kinikwento sa akin ni Samuel eh. Mano po? Napakagalang mo namang bata ka. Kaawaan ka ng Diyos. Ito nga pala si Belinda. Siya ang kinakapatid ni Samuel. Magandang araw din po sa inyo. Ay, halina po kayo. Pumasok po tayo. Atay, si Samuel po pala. Si Lola Pilar at si Belinda po. Si Tatay Nestor po pala. Tatay ko. Magandang hapon po sa inyo. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, iyo. Magandang hapon po sa inyo, Lola Pilar at Belinda. Maupo po kayo. Maraming salamat. Mukhang madami kayong inihanda Ito nga pala ang dala namin. 3 putahe lang ito tulad ng bili ni Samuel sa amin. Ay naku, maraming salamat po dito Nag-abala pa po kayo. Kaunti nga lang yan eh. Hindi katulad ng handa nyo, napakadami at parang puro magaganda sa kalusugan. Nako, hindi naman. Masyadong ang biglaan ito. Kaya naman yan lang nakayanan namin. Wala nga din kaming inanyayahan ng mga kamag-anak dahil abala din sila sa kanilang trabaho. Sana ayos lang sa inyo.
Nako, ayos lang naman. Kami nga din, walang masyadong kamag-anak, kaya kami lang ang nakarating dito. Ang mahalaga naman po ay kaming dalawa ni Samuel eh. Kami naman po ang ikakasal at magsasama pagdating ng araw. Tama naman. Ang nga pala, iha. Ay sigurado ka na ba talaga kay Samuel? Lola naman po. Sa totoo lang po, matagal ko na pong sinasabi kay Samuel na magpakasal na po kami. May mga bagay pa po kasi kaming hindi magawa hanggat hindi kami ikinakasal eh. Masaya po akong malaman na sinusunod ng anak ko ang pamahiin ng pamilya namin. Bilang isang ama at ako lang po ang nagpalaki sa kanya, hangad ko po ang makakabuti sa kanya. Siguro naman po, Lola Pilar, nauunawaan niyo ang ibig ko pong sabihin. Tatay naman. Ano po ba yung sinasabi ninyo? Nakakahiya eh. Ayos lang yon, iha. Di lang sa amin ng lalaki, naiintindihan ko ang iyong ama. Mabuti naman po kung ganun. Halina po kayo. Simulan na natin kumain habang patuloy po natin pinag-uusapan ng kasal. Sumenyas lang si Mang Nestor sa mga tao sa paligid. Lumapit naman ang mga ito at naglagay ng mga pagkain sa mga platong nasa ibabaw ng lamesa. Masasabi kong napakayaman ng pamumuhay ni Nalira at ng kanyang ama. Kaya medyo nag-alala ko na hindi kami bagay sa isa't isa. Ang mga hilaw na pagkain din sa isang lamesa ay sinimulang ihawin at inihahain lang sa amin ng luto na. Hindi ginagalaw ng mag-ama ang pagkaing dala namin. Kaya naman, ito ang nilantakan ko para hindi mapansin ni Lola. Ayoko kasing magkaroon siya ng hindi magandang tingin kay Lira at sa ama nito. Pagkatapos kumain, ay may inasikaso sandali ang mag-ama, kaya umalis sa harapan namin. Kaya naman, sinubukan kong maglakad-lakad sa paligid ng kanilang malaking bahay na bato. Mansyon na nga siguro ang tawag dito. Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka? Nagpapahangin lang at nagpapababa ng kinain. Ikaw, nasan si Lola Pilar? Nasa loob siya. Nakikipagkwentuhan sa mga kasambahay. Ngayon na nakita ko siya, sa itsura at kilos niya, masasabi kong bagay naman kayo. Pero ewan ko, may kung anong pakiramdam na parang hindi rin kayo tugma eh. Parang may kulang. Ano ibig mo sabihin? Gusto ko ni Lira. Gusto ko siya. Maayos na nakapag-usap ang pamilya namin. Pumayag siyang sa amin tumira kapag kinasal na. Kaya naman anong problema dun? Sa usapan walang problema, pero may kakaiba sa kanila. Kahit si Lola, nararamdaman niya ang kakaiba sa mga taong nandito. Rektahin mo nga ako, Belinda. Ano bang gusto mong iparating? Sa tingin ko, aswang si Lira at ang kanyang ama. Ano ba? Bakit mo naman tinatakpan ang bibig ko? Ano bang problema mo? Maghinahinig ka nga sa sinasabi mo. Alam mo naman sensitibo ang ganyang paksa sa atin, di ba? Paano kung may makarinig sa'yo at maniwala? Ang salita natin nila Lola ay mabisa at talagang pinaniniwalaan ng mga tao. Maniwala ka sa akin. Di ako magsisinungaling, no? Nakita yan ng dalawang mga mata ko. Kanina, habang kinakain mo ang niluto ni Lola, nakatitig sila sa kutsalang inilalapit mo sa bibig mo. Habang inoobserbahan ko, napansin kong namumula ang mga mata nila tuwing nakakakagat ka ng bawang eh. Hindi mo ba napansin ha? Ni hindi nga sila tumikim? Masyado ka naman nag-iisip ng hindi maganda sa kanila. Masyadong mamantika yung mga dala nating pagkain, hindi mo ba napapansin? Ang mga pagkain na niluto nila ay masustansya at talagang pangmayaman. Kaya naman naiintindihan ko sila. Hindi! Nakita kong kumain ng hilaw na karne si Lira. Nakita yun ng dalawang mata ko. Kahit tignan mo sila doon ngayong mag-ama. Kumakain sila na parang gutom na gutom. Kulang na nga lang, tayo ang kainin nila eh. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo? Oo nga. Wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Alam ko naman yun. Pero kung aswang talaga sila, siguradong mararamdaman ko yun. Mararamdaman namin ni Lola. Si Lola Pilar, sigurado ako may nararamdaman siyang kakaiba sa mga yon. Gusto kong mapatunayan yung sinasabi mo. Kung kumakain sila ng sariwang karne sa lugar kung saan mo sila nakita, makakakita pa tayo ng bakas. Kaya halika, puntahan natin. Gusto kong paniwalaan yung sinasabi mo. Anong gagawin mo kung mapatunayan kong aswang sila? Ano? Sinasabi mo ang lahat ng to dahil may gusto kong makuha sa akin? Ha?
Wala akong sinabing ganun ah. Nauna nang maglakad si Belinda. Pakiramdam ko ay iniiwasan niya ang tanong ko. Hindi din nagtagal ay nakarating kami sa isang kwarto na may siwang ng konti ang saradong bintana. Maliwanag doong nakikita ang buong loob pero walang kahit ano. Hindi na ako nagsalita. Naglakad na lang ako ng diretsyo papunta kung nasaan si Lola Pilar. Naabutan namin silang nagkukwentuhan ni Mang Nestor. Nang lumalim na ang gabi, napagpasyahan naming umuwi. Hindi pa din kami nag-uusap ni Belinda. Lumipas sa mga araw na ganun pa din kami. Wala pang eksaktong araw ang kasal namin ni Lira. Sinabi ng tatay niya na hihingi pa siya ng payo sa iba nilang kamag-anak tungkol sa magandang araw ng kasal. Ganun siguro talaga kapag may sinusunod na pamahiin. Habang ako ay naghahanda ng mga gagamitin sa panggagamot, dumating si Belinda. Napayuko ako at nagkunwaring abala. Hanggang kailan mo balak akong iwasan, Samuel? Ha? Ako? Iniiwasan ka? Hindi ah. Sadyang wala lang tayong pag-uusapan. Huwag ka nang tumanggi. Alam ko iniiwasan mo ako. Bakit? Dahil natatakot kang may sabihin na naman ako tungkol sa babaeng yon? Hindi nga siya basta babae lang. Ano ka ba? Siya ang mapapangasawa ko. Bakit hindi mo yun matanggap? Ano bang dapat kong itawag sa kanya? Ate? Ninang? Tia? O ano pa? Anong gusto mo? Eh hindi ba wala namang tamang salita ang pwedeng itawag sa kanya kundi isang babae dahil hindi ko naman siya kaano-ano? Bakit hindi mo siya tawagin sa pangalan niya? Ay, yan ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako kinakausap? Aminin mo nga sa akin, Belinda. Kapatid ba ang tingin mo sa akin? Ha? Bakit mo na itanong ang bagay na yan? Umamin ka nga. Nagsiselos ka ba dahil magpapakasal na ako? Hala siyang kapal na mukha. Hoy, hindi totoo yan ha? Kung hindi totoo, bakit hindi ka makatingin sa akin? Kapatid lang ang tingin mo sa akin. Kaya bakit naman ako magkakagusto sa'yo? Kilala na kita mula pa noon. Alam ko ng takbo ng isip mo. Kaya hanggang ngayon, iniisip ko pa din kung totoo ba ang nakita mo. Hindi siya mawala sa isip ko. Hindi ko alam kung dahil sa'yo o kung dahil si Lira ang damay dito. Hanggang ngayon, inaalam ko pa ang lahat. Kaya hanggang maaari, gusto ko tang iwasan para ayoko magkaroon ng hindi pantay na paghusga. Sinasabi mo bang pati si Lira iniiwasan mo? Hindi pa kami nakikita ni Lira. Sabi niya, pumunta sila ni Mang Nestor sa kanilang kamag-anak. Yung mga ninuno nila ang hinihingan nila ng payo sa araw ng kasal. Kaya hindi pa din kami nakikita. Ibig sabihin, ako lang ang iniiwasan mo. Hindi nga kita iniiwasan. Sige na, nasa labas na yata yung magpapagamot. Alalayan mo na lang sila pagpasok dito at alamin ang sintomas nilang nararamdaman. Tumango naman si Belinda. Yun talaga ang trabaho niya rito sa bahay noon pa man, kahit si Lola Pilar pa ang albularya. Kaya hindi na namin binago ang sistema. Dahil maraming nagpapagamot, kinakailangan ng mabilisang proseso. Pero pulidong trabaho. Pagsapit ng gabi, kanya-kanya kaming nagpahinga. Gabi na din dumating si Lola Pilar galing sa kanyang mga kaibigan. Yun na lang kasi ang ginawa niyang libangan simula nang ako na ang nanggagamot. Kinabukasan, habang naghahanda ako ng mga gagamitin, ay hindi pa bumabangon si Belinda. Kaya agad ko itong pinuntahan sa kwarto niya at nasalubong ko si Lola. Gigisingin mo ba si Belinda? Opo, Lola. Galing ka po ba sa kwarto niya? Oo. Kanina kasing almusal, hindi siya sumabay sa atin. Kaya naiisip kong bisitahin siya. Baka mayroon siyang sakit at hindi nga ako nagkamali. Kaya po ba may dala kayong tubig sa batsa at bimpo? Oo. Mataas ang temperatura ng katawan niya. Kaya naman pinunasan ko ng bumaba naman kahit kaunti. Halika, tulungan mo ako magluto ng lugaw. Po, pero magsisimula na po ang panggagamot ko. Hindi ka naman pwedeng manggamot nang wala kang alalay. Kaya naman tulungan mo lang ako. Pagkatapos ako ang magiging katulong mo. Po, pero Lola.
Huwag ka na magpero-pero pa dyan. Kailangan makakain si Belinda at makainom ng mabisang gamot sa trangkaso. Hindi siya pwedeng malipasan ng gutom, lalo na ngayon. Tinulungan kong mag-asikaso si Lola Pilar. Pagkatapos ay inalalayan ko siya para magpakain kay Belinda. Panay pa nga ang hingi niya ng paumanhin kay Lola dahil hindi daw makakatulong sa panggagamot. Wala namang problema yun sa amin dahil natural lang sa isang tao ang magkasakit. Lumipas ang ilang araw pero hindi pa din siya gumagaling. Tinawas ko na din siya at wala naman akong nakitang kakaibang sakit niya. Ilang araw pa ang lumipas at naging abala ako sa paghanap ng lunas ng kanyang karamdaman. Pero kahit anong gawin namin ni Lola, hindi pa din namin magawang magamot si Belinda. Nanghihina na ang katawan niya. Pero hindi pa rin namin matukoy ang eksaktong sakit niya. Hapon na nang may narinig akong katok. Nang binuksan ko ito, tumambad sa akin ang magandang mukha. Lira, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Ay, talaga bang tatanungin mo pa ako ng ganyan? Ito ang unang beses ko na pumunta dito. Hindi ko naman alam na bawal pala. Ha? Hindi ko naman sinabing bawal. Nagulat lang ako na nandito ka. Tsaka bakit dito ko sa kabilang pinto kumatok? Yung pinto sa unahan ng madalas kinakatok ng mga bagong nagpapagamot sa amin eh. Hindi naman ako magpapagamot sa iyo kaya dito ako kumatok. Hindi mo ba ako papapasukin, ha? Ang tagal na natin hindi nagkikita Hindi ka pa nga pumupunta dati sa dati nating tambayan. Anong nangyari sa'yo? Halika, pumasok ko muna. Wala kasi si Lola Pilar dito ngayon, umalis siya sandali. Baka mamaya pa ang balik niya. Ayos lang naman, pero hindi mo pa sinasagot yung tanong ko sa'yo Anong nangyari at hindi ka pumunta sa tagpuan natin, ha? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo kung kailan kami babalik? Pasensya na, naging abala kasi kami dito. Lalo na't mag-isa lang ako. Kumbaga hindi nasanay. Ah, ganun pala. Naiintindihan ko na ngayon. Hayaan mo, ako na lang palagi ang bibisita dito. Pinayagan naman na ako ni Tatay Nestor Talaga? Magandang balita yan. Mabuti naman at hindi na ako mahirapang pumunta doon. Ayos lang naman sa'yo, hindi ba? Hindi ba nakakahiya? Hayaan mo. Sa susunod, ako naman ang bibisita sa inyo kapag maluwag na ang trabaho dito. Naku, ayos lang naman sa akin. Gusto ko ding suportahan ka sa mga nakasanayan mo na bago pa tayo ikasal. Salamat Nga pala, anong petsa nagustuhan ng pamilya mo para sa kasal natin? Nakapagdesisyon na ba sila? Pag-aralan pa daw ni Lolo Madami kasi silang pamahiin lalo na sa petsa ng araw ng buwan ng kasal. Ibig sabihin ba nun, hindi tayo makakasal ngayong buwan? Tag-ulan kasi ngayong buwan. Hanggang sa susunod na 3 buwan Bakit? Bawal bang magpakasal kapag tag-ulan? Hindi naman talaga bawal. Talagang may pamahiin lang sila Lola hanggang sa ngayon sinusunod pa rin namin. Ang sabi niya bawal daw bawiin yun lalo na ngayong wala na siya. Natatakot silang baka hindi kami matahimik kung hindi rin siya mapanatag. Kaya walang ibang magawa kundi ang sundin na lang. Sige, naiintindihan ko. Kahit ano naman ang mangyari, kakasal pa din naman tayo, di ba? Nga pala, nung namanhikan kami sa inyo, wala doon ang buong pamilya mo. Dapat sigurong ulitin namin yun nang kasama yung lolo mo. Hindi na kailangan, no? Ayos na yung unan yung pamamanhikan. Nagkasundo naman sina Tatay Nestor at Lola Pilar Kaya wala nang problema dun. May sakit kasi si Lola. Bawal siyang lumapit sa kahit sino. Nga pala. Kanina pa ako dito Hindi ko nakikita si Belinda. Nasaan pala siya? Nako, 3 linggo nang may sakit si Belinda. Kaya nga tambak ako ng trabaho dito Nasanay kasi kaming nagtutulungan ng mga gawain. Mahaba ang naging kwentuhan namin ni Lira. Natapos lang ito nang may dumating na nagpapagamot. Magdidilim na din ang dumating si Lola. Galing daw siya sa kaibigan niyang kapwa niya albularyo. Nang hingi siya ng tulong tungkol sa sakit ni Belinda, pero maging sila
ay walang magawa tungkol dito. Kinagabihan, habang ako ay natutulog sa sarili kong silid, may narinig akong hindi pangkaraniwang tunog ng isang nilalang. Hindi ako nagdalawang isip na lumabas para tingnan. Nakita ko si Belinda habang nahihirapang huminga dahil sa buhok na nakapaikot sa buo niyang katawan. Aswang ang nilalang na may mahabang buhok at ginagamit para mambiktima. Nakatalikod sa akin ang aswang, kaya mabilis akong lumapit sa kanya at sinipa siya. Hindi niya basta mabitawan si Belinda, kaya inulit ko pa ito ng madaming beses. Hindi naman magawang tumingin sa akin ng halimaw. Siguro ay natatakot siya sa kayang gawin ng isang albularyong katulad ko. Kunin mo na si Belinda! Lola, ano po ginagawa niyo dito? Huwag niyo pong sabihin kayo ang magkagagawan kung bakit lumayas ang aswang na yun nang hindi ko tinitingnan. Samuel! Kailangan kong gawin ang trabaho ko habang hindi mo pa lubos na gamay ang pagiging isang albularyong lumalaban sa aswang. Bilisan mo ng kumilos dyan! Kailangan magdamot ang mga sugat ni Belinda! Opo, Lola. Ito na po. Nga pala, Lola. Alam ko pong aswang ang nilalang na yun. Pero ngayon ko lang siya nakita. Ano pong aswang siya? Si Lyra. Siya ang aswang. Kubot. Yun ang tawag sa nilalang na yon. Hindi sila madaling makita at hindi talaga sila nagpapakita sa kanilang mga biktima. Pero bakit ang lakas ng loob niyang gawin po ito? Bakit po pumasok siya sa bahay ng albularyo? Galit, inggit, o pagkamuhi lang ang dahilan kung bakit niya ginawa ito. Kasi kung simpleng pambibiktima lamang, hindi siya namimili. Sigurado ako may malalim siyang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Kung ganun, bakit po natin pinatakas ang aswang? Hindi po ba dapat pinatay na natin siya? Kung lalaban ka sa kanya kanina, pwedeng ikamatay ni Belinda. Kasi ang mga hibla ng buhok niya ay patuloy na sumisipsip. Sigurado akong nasaktan ko siya sa ginawa kong orasyon, kaya siya nagmamadaling umalis. Alam ko din na ayaw niyang magpakilala sa'yo. Kasi siya si Lyra! Si Lyra ay aswang! Lola, ano pong gagawin natin kay Belinda? Simula nang mamanhikan tayo sa pamilya ni Lyra, naging ganito na siya. Palagi niya sinasabing aswang si Lyra. Pero hindi ko po magawang maniwala. Alam ko pong alam niyo kung sino ang aswang sa hindi. At isa pa, hindi niyo po ako papayagang magpakasal kay Lyra kung aswang siya. Yung po talagang pinangahawakan ko. Tama na. Hindi pa natin alam kung anong nangyayari kay Belinda. Ang sabi ng kaibigan kong albularyo, pwede daw na may galit ang sinumang nilalang sa iyo. Pwedeng ginagamit niya si Belinda para maghiwalay kayo ni Lyra. Ano po? Sinasabi niyo po na pwedeng may aswang ang gusto ko tapos gusto niyo maghiwalay kami ni Lyra? Ayaw niya may kasal kami kaya niya ginagawa to? Hindi po ba mas dapat kung ituloy ang pagpapakasal? Tama. Kung talaga mahal mo si Lyra, ipaglaban mo siya. Pero gusto ko, habang hindi pa kayo kasal, sanayin mong sarili mo sa paggawa ng iba't ibang orasyon. Marami akong ituturo sa iyo at hahanap tayo ng tamang orasyon para sa sakit ni Belinda. Lola, masama po ba kung gagamitin kong orasyon para mahanap ang nilalang na gumawa nito kay Belinda? Talaga? Gagawin mo yan? Bakit bigla ka pong natuwa? May bago po ba dun? Hindi po ba kung ako ang may kasalanan kung nangyayari yan sa kanya, dapat ako din ang gumawa ng paraan para maalis po? Tama ka naman dyan. At natutuwa akong makita ang mahalaga din sa iyo, si Belinda. Kapatid na po ang turing ko sa kanya. Mahalaga na po siya sa akin at gagawin kong lahat para matulungan po siya. Mabuti naman kung ganon. Akala ko talaga natakot ka ng magmahal ng isang kapatid dahil hanggang ngayon hindi mo pa rin mahanap ang sarili mong kapatid. Marami na po tayong ginawang paraan. 2 dekada na siyang nawawala kaya sa tingin ko po hindi na natin kailangan umasa pa. Bakit? Sa tingin mo ba patay na siya? Hindi po. Pakiramdam ko ay buhay pa siya at ginusto niyang hindi umuwi dito. Matalino po si Tim. Kahit bata pa siya nang mawala, kung lumaki po siya at nagkaisip, sana tinulungan niya din po tayong mahanap ang sarili niya. Tama ka naman dyan. Sana nga'y mabuting pamilya ang nakapulot sa kanya.
Umasa din po kung ganun ang nangyari. Oh, eto. Malinis na ang mga sugat ni Belinda. Nalagyan ko na rin ng mga gamot ang kanyang mga sugat dahil sa mahiwagang buhok na yon. Sige na, matulog ka na at magpahinga sa kwarto mo. Dito muna ako magbabantay sa tabi niya. Sige po, Lola. Lalagyan ko lang po ng pangontra ang buong parte ng bahay natin. Hindi na kailangan. Ayos na yung tanggapin na lang ang may mga pangontra. Hayaan na lang natin pumasok ang sino man. Maging alerto na lang tayo at sa susunod, sisiguraduhin kung mapapatay natin sila. Sinasadya niyo po pala yun? Oo. Isa pa, hindi lahat ng aswang ay masasama. Pwedeng may aswang na kakailanganin ng tulong natin. Kaya walang pangontra ang likuran ng ating bahay. Doon sila dadaan kapag kinailangan nila ang tulong natin. Gusto ko po sanang kontrahin ng sinabi niyo pero magtitiwala po ako sa lawak ng pag-iisip at plano niyo po, Lola. Umalis ako nang may ngiti sa kwarto ni Belinda. Nakatulog naman siya ng mahimbing habang ginagamot ni Lola kanina. Hindi ako natulog. Nagpunta ako sa kwarto kung saan kami nang gagamot ni Lola. Tanggapan ito kung tawagin. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang ibig sabihin ni Belinda o kung totoo ang hinuha ng albularyong hinihinga ng tulong ni Lola Pilar. Dahil hirap akong silipin gamit ang orasyon, napagpasyahan kong magmatsyag sa bahay ni Lira. Alam kong imposibleng hindi nila ako mapansin, lalo na kung aswang talaga sila. Oh, Samuel. Bagong gising ka lang ba o hindi ka pa natutulog? Bakit ang aga sa tanggapan? May nagpagamot ba, iho? Hindi ko man lang narinig na may tumawag. Wala pa po, Lola. Bale, kagabi, dyan po ako tumuloy para subukan ng mga orasyong itinuro niyo sa akin. Desidido po akong malaman na tungkol sa mga aswang at sa kalagayan ni Belinda. May pakiramdam din po kung may kinalaman ito sa kapatid ko. May isang orasyon po na may lumabas ng binatang lalaki. Totoo ba yan? Kamukha mo ba siya? O baka naman kasing taas mo din siya? Hindi ko po magawang makita ang mukha niya. Nakita ko lang po nakatalikod siya sa akin. Para po bang handa siyang talikuran ako ng tuluyan? Dalawa po ang tsorya ko. Ang lalaking yun ay may gusto kay Lira at gusto kaming maghiwalay. O siya ang kapatid ko. Pero naisip ko pong magaan sa pakiramdam kaya mukhang hindi siya kaaway. Mabuti naman kung ganon. Hindi ko lang naiisip na ganito kakaaga magiging ganyan mag-isip. Pakiramdam ko'y mas magaling ka nga higit sa akin dahil may tiwala ka sa sarili mong pakiramdam. Oo, saan nga pala ang punta mo niyan? Gusto ko na pong puntahan si Lira. Nang ganito kaaga? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Ha? Wala naman po, Lola. Gusto ko lang po talagang makita si Lira bago magsimula ang mahabang araw ko sa tanggapan. Alam ko pong madami na naman ako makakaharap na magpapagamot. Ang pag-ibig nga naman. Ay sige na, mag-iingat ka ha. Tumango ako at nagpasalamat kay Lola Pilar. Sa bukiran ako dumaan dahil yun ang pinakamalapit na daan papunta sa barangay ni Lira. Isa pa, sa likuran lang yon ng kanilang malaking bahay. Kaya naman, alam mong hindi nila ako mapapansin. Hindi din nagtagal ay natanaw ko ang paligid ng bahayan nila. Mabuti na lang at ang bukiran na pwesto ko ay mataas. Burol na ito kung tawagin nila, kaya walang masyadong bahayan. Habang pinagmamasdan ko sila, wala namang kakaiba, lalo na sa mga taong nandun. Gumagawa ng gawaing bahay, nagwawalis, may nagpupunas ng pader, parang mga normal na tao lang silang gumalaw. Walang kakaiba sa kanila, lalo na't walang senyales ng pagiging aswang. Habang kampante ako nagmamatsyag, may kamay na pumatong sa balikat ko. Sino ka? Anong ginagawa mo dito?
Ikaw ang binatang albularyong namanhikan sa pamilyang yan. Bakit mo sila minamatyagan? Diskumpiyado ka ba sa pagkakakilala mo sa iyong mapapangasawa? Kilala mo ako? Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito? Tanyag kayong maglola. Kaya sinong hindi makakakilala sa inyo? Tsaka teka lang. Ang dami kong tanong sa'yo pero tanong lang din ang sinasagot mo. Sa tingin ko, hindi tama yun. Sandali nga lang, bakit casual ka makipag-usap sa akin? Mukha namang mas matanda ako sa'yo ah. Sadyang malaki lang ang pangangatawan mo. Hindi naman kita kapatid kaya bakit kita tatawagin kuya? Kung tatawagin bakit ang manong, papayag ka ba? Mukhang hindi ka pa naman nagkakaanak kaya paano? Ano yung tatawag ko sa'yo? Ha? Sabi nila, matalino ka raw at madiskarte. Pero sa nakikita ko ngayon mukhang hindi naman totoo. Natatameme ka nga sa harapan ko eh. Sino ka ba talaga? Aray! Bakit ganun? Ano nangyari sa'yo? Bakit nasasaktan ka? Hinawakan mo lang naman ako at wala akong ginawang masama sa'yo. Para kung akong Huwag! Huwag mo akong hawakan. Magsabi ka ng totoo. Masama ka bang uri ng aswang? Ano? Nasabi mong aswang ako dahil lang nasaktan ka ng hawakan ako? Umalis ka nang sa harapan ko kung ayaw mong patayin kita. Bilang isang albularyo, makatiwiran ako. Hindi ako nananakit ng inosenteng aswang. May inosenteng aswang ba? Ano sinasabi mo? Ang sabi ko, mauna na ako sa'yo. Nga pala, sa mansyong yan ako nagtatrabaho bilang taga-selby nila. Kaya kung ako sa'yo, mag-iingat ka. Ano? Sandali lang. Uy! Sino ka ba? Kahit anong sigaw ko sa kanya, ay hindi na siya lumingon pa. Hindi ko naman magawa siyang sundan dahil pakiramdam ko ay mapapansin ako ng mga tao sa mansyon ni Nalira. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko ay magsusumbong ang lalaking yon. Kaya lang, kinakabahan pa rin ako. Kaya nagmadali akong umuwi. Pagdating sa bahay, nadatnan ko si Lira na kausap si Lola Pilar. Oh, Samuel, saan ka ba galing? Bakit kayong ka lang dumating? Kanina pa kasi nandito si Lira. Hindi naman daw kayo nagkasalubong sa daan. Saan ka ba dumaan? Ano po? Ano? Bakit? May sinabi ba si Tatay Nestor sa'yo, ha? May nasabi ba siyang masama? Gusto niya bang maghiwalay na lang tayong dalawa? Ano? Sabihin mo sa akin! Ha? Wala naman siyang sinabing kahit ano. Hindi din kami nagkaharap. Bakit? May nangyari bang hindi maganda? Nag-away ba kayo? Oo. Hindi kami magkasundo dahil minamadali ko ang kusal. Gusto kong tigilan na nila yung kanilang paniniwala pero hindi naman siya pumayag. Sabi niya kung ipipilit ko daw yung gusto ko, hindi niya ako papayagang makasal kahit kailan. Ha? Bakit ka nga ba nagmamadaling may kasal tayo? Hindi ko naman hiningi ang bagay na yun sa'yo ah. Hindi nga. Pero gusto ko eh. Gusto ko maikasal tayo sa lalong madaling panahon. Gusto ko na palagi kang kasama. Gusto kong natutulungan kita dito. Darating din naman ang araw na yun. Mas magandang magpakasal tayo ng luwag sa loob ng mga taong mahal natin. Hayaan mo, palagi na akong bibisita sa bahay niyo para kahit maging abala ako, may oras ako para sa'yo. Talaga? Paglalaanan mo ako ng oras? Pero paano si Belinda? Hindi ba kailangan niya ng matututukan sa paggagamot lalo na ngayon? Ano? Anong alam mo sa sitwasyon ni Belinda? Ano kasi iho, habang nag-uusap kami, naikwento ko sa kanya ang sitwasyon ni Belinda at kung gaano ako kasayang tutukan mo ang pagpapagaling sa kanya. Kaya naman pala. Hayaan mo, Lira. Sisiguraduhin ko may oras ako sa'yo kahit tutok ako sa pagpapagaling kay Belinda. Hindi ko hayaang magalit lalo na ang tatay mo sa'yo. Basta, hindi natin sila bibigyan ng sama ng loob. Mas masaya kung tanggap nilang ikakasal tayo. Kaya kami naman hikat sa pamilya mo, di ba? Kung kailangan, diligawan ko din ang tatay ni Nestor mo. Talaga? Gagawin mo ba talaga yung bagay na yan, ha? Palagi ka ba talagang bibisita sa bahay, ha? Sigurado ka na ba dyan? Oo naman. Ayoko ding lumaki pa ang away niyo mag-ama dahil sa akin. Kita ko ang tuwa sa mata ni Lola Pilar at Lira habang nasa harapan ko. Hindi din nagtagal si Lira.
Umuwi din siya bago magtanghalian. Ako naman ay naging abala sa panggamot buong maghapon. Ganon din si Lola na nakatutok sa pagpapagaling ni Belinda. Halos hindi din niya magawang kumain. Kaya sobra talaga akong nag-aalala. Sa mga sumunod na araw, palagi ako maagang gumising para bumisita kina Lira. Nanatili ako doon ng 2 oras at umuuwi din sa bahay para manggamot. Pinagbawalan din ako ni Lola Pilar na kumain. Nakakahiya daw kapag ginawa ko yon, lalo na at hindi din kumakain si Lira kasama kami. Sumunod na lang ako dahil baka isa din yon sa pamahiin ni Lola. Habang nagpapahangin ako, umalis si Lira sandali nang may humawak sa kamay ko. Nagulat pa ako dahil sa lamig ng kanyang kamay. Iho, nabalitaan kong nangyari sa anak ko. Pwede bang gawin mo ang lahat para gumaling siya? Sige na, parang awa mo na. Po, ano pong ibig niyo sabihin? Sino pong anak niyo? Si Lira po ba? Pero wala naman pong sakit si Lira. At sino po ba kayo? Ako, si Sally. Nanay Sally ang tawag sa akin ng mga kasamahan ko dito. Ang anak ko ay ang babaeng nasa bahay ninyo. Ano po? Anak niyo? Si Belinda po bang anak niyo? Oo, sige na iho. Mangako ka sa akin. Tatalunin mo silang lahat at ililigtas mo ang anak ko. Sandali lang po. Medyo hindi ko po maintindihan ang lahat. Kung nandito lang naman po pala kayo at alam niyong anak niyo si Belinda, bakit hindi niyo po nagawang bisitahin man lang siya? Kailangan niyo po ng magulang. Sigurado po kung matagal na niya kayong gustong makita. Delikado pa ang sitwasyon namin ngayon. Hindi kami nagpapakita para sa kaligtasan niya. Kaya naman pakiusap, iligtas mo siya sa kakaibang karamdaman na nararamdaman niya. Sigurado akong sila ang may kagagawa ng lahat na nangyayari sa kanya. Sino pong sila na tinutukoy niyo? Bakit kayo nagmamadali magsalita? Kumalma po muna kayo. Tapos pag-usapan po natin to ng malinaw. Kung kailangan niyo po ng tulong ko, mas maganda po di ba na dapat alam ko ang buong pangyayari? Basta, yun lang ang hiling ko sa'yo. Magaling kayong maglola, kaya alam kong magpapagaling ninyo siya. Magtitiwala ako, lalo na sa'yo. Pero sandali lang po. Nagmamadali nang umalis ang babaeng lumapit sa akin. Medyo kinakabahan ako sa mga binitawan niya. Kaya naman, gusto ko sana siyang habulin. Yun nga lang, dumating si Lira at tinawag ako. Kaya naman nawala sa atensyon ko kung saan nagpunta ang ginang na yon. Hindi din nagtagal ay umuwi ako. Sinubukan kong gumamit ng orasyon para makilala ang babaeng yon, gamit ang amoy na naiwan niya sa kamay at braso ko. Pero wala akong nakuha. Doon ko nalaman na isa siyang aswang. Mukhang abala ka dyan Anong orasyon naman ang pinag-aaralan mo ngayon? Bakit kapag gumamit ng banal na langis sa iyong braso? Posible po kayang ang aswang na dumukot sa magulang ni Belinda ang kagagawa ng nangyayari sa kanya? Anong sinabi mo? Alam mo ang nangyari sa pamilya ni Belinda? Paano? Hindi naman niya yun naikwento sa atin, hindi ba? Habang nasa poder ako nila Lira, may ginang na lumapit sa akin. Nagpakilala siya bilang si Nanay Sally. Nakiusap siya sa aking alagaan ng kanyang anak at siguraduhin gumaling. May mga sinabi din siya sa akin na sila raw ang may kagagawa ng nangyayari kay Belinda. Ano? Sinong sila? Yung Nanay Sally na nagpakilala sa'yo? Hindi po. Ang binabanggit niya po ay sila. Sa tingin ko po ay ibang nilalang na hindi din siya sigurado kung sino. Kung ganon, ano ang resulta ng ginawa mong yan? Nakilala mo ba sila? Hindi ko po sila nakilala ng lubusan. Nakita ko lang po na hindi sila ordinaryong nilalang. Si Nanay Sally ay isang aswang. Pwede ngang nasa poder pa rin siya ng mga aswang. Saan mo siya nakita? Hindi mo man lang ba siya hinabol o niyayang sumama man lang? Kailangan siya ni Belinda ngayon kung siya talaga ang magulang niya. Ginusto ko po siyang isama.
Hindi din po malinaw ang mga sinasabi niya sa akin pero agad po siya umalis sa harapan ko. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa poder po siya nila Lira. Hindi po kaya aswang si Lira? Mas magandang sabihin mo yan kung may malakas kang ebidensyang mag-uugnay sa sinasabi mo. Kung wala kang sapat na ebidensya, hindi ka pwedeng maghinuha lamang. Hindi iyon ang pinairal ko sa buong panggagamot ko dito. Gumawa po ako ng iba't ibang orasyon para mapatunayan yan pero hindi po ako makahanap. Simula po nang sinabi yun ni Belinda, patuloy po ako nagsasaliksik. Maging ang bawang at asin ay hindi niya kinatatakutan. Kaya hindi ko po mapatunayan na aswang si Lira. Hindi kaya nabubulag ka lang dahil sa nararamdaman mo? Po, sinasabi niyo po bang umihina ang kakayahan natin kung tayo ay nagmamahal? Hindi po ba dapat mahigpit at determinado ang isang nagmamahal sa kanyang pinaniniwalaan? Tama. Pinaniniwala mong sarili mong hindi siya aswang kasi mahal mo siya. Hindi ka nagsasaliksik kasi gusto mong malaman ang totoo. Nagsasaliksik ka kasi gusto mong mapatunayan na mali si Belinda. Ha? May pinagkaiba po ba yun? Malaki. Malaking pagkakaiba doon, Samuel. Sandali nga po, Lola. Alam niyo din po bang aswang si Lira? Sandali lang. Naririnig mo ba yon? May mga paparating. May kumakatok nga po, Lola. Ako na po ang bahala magbukas sa kanila. Pwede niyo po bang puntahan si Belinda? Kakaiba po kasi ang pakiramdam ko sa nila lang na kumakatok. Hindi naman nagdalawang isip si Lola na pumunta sa kwarto ni Belinda. Ako naman ay dahan-dahang binuksan at pinakiramdaman ang nilalang sa likod ng pintuan. Hindi ko pa nabubuksan ng buo ang pintuan ay bumagsak na ang nanghihinang katawan ng kung sino. Nataranta ko at napasigaw. Kaya naman, nagmamadaling lumapit sa akin si Lola Pilar. Pareho naming inalalayan ang lalaking nanghihina at puno ng dugo sa katawan. Maging ang kanyang mukha ay ganun din. Karamdam din ako ng sakit sa palad ko nang hawakan siya, pero hindi ko yun ininda. Kumuha si Lola ng malinis na tubig at bimpo, habang ako naman ay nagsagawa ng mga pamahid sa mga sugat niya. Ang tao ba yan? Hindi po, Lola. Pwede po ito sa kanila. Paano mo nalaman? Pakiramdam na naman ba? Hindi po. Kapag nakakahawak po ko ng aswang, parang kinukuryente ang kamay ko. Mas malakas ang enerhiya ng aswang. Mas malakas po ang sakit na nararamdaman ko. Ano? Talaga? Madalas mo namang hinahawakan si Lira, hindi ba? Opo, pero hindi ko po nararamdaman ng ganung senyales sa kanya. Kaya po hindi ako naniniwalang aswang siya. Hindi ko alam na ganoon mo pala siya talaga kamahal. Maging ang katawan mo ay nabulag na rin. Ano po? Ano po? Nasaan ako? Tulungan niyo po ako. Papatayin po nila ako. Nandito ka sa bahay ko. Ligtas ka dito. Kaya hindi mo kailangan mag-alala. Lola Pilar? Lola Pilar, ikaw po ba yan? Hindi po ba nananaginip lang ako? Ako nga ito. Bakit mo ako nakilala? Anong kinalaman natin sa isa't isa? Lola Pilar, si kuya po. Nasaan po ang kuya ko? Si Samuel ba ang kuya mo? Ha? Ikaw yung lalaki nakakita sa akin sa burol nung nakaraan ah. Ano nangyari sa'yo? Hindi ba aswang ka? Paano ka nasaktan ng ganito? Nandiyan ka pala kuya. Bakit hindi mo sinabi na sa likod lang kita? Sandali lang naman. Hindi ako makahinga. Ano bang sinasabi mo dyan? Lola Pilar, tulong po. Saan kayo unang nagkita? Paano hindi mo nakilala ang kapatid mo? At anong ginagawa niyo sa burol? Ay, akala ko hindi mo na ako bibitawan. Ganito po kasi yung Lola. Nung umaga nagpaalam ako sa inyo, yun ang araw na nagmatsyag ako sa burol sa likod ng bahay ni Lira. Sa kasamaang palad, nakita kong lalaking yan. Teka nga po, ano pong sabi niyo? Paano ko naging kapatid ng katulad niya? Lumaki lang ang katawan niya, pero ang mukha ninyong dalawa, magkapareho. Pero aswang po siya.
Nung pinatay nila sila nanay at tatay habang naglalakbay kayo para manggamot, hindi ako pinatay ng mga aswang na yun. Isinama nila ako sa kanilang tabi. Habang tumatakas, aksidente akong nakagat at naging aswang. Pero may sumpa pa rin sa pagkatao ko. Ano? Paano mo maalala ang lahat ng yun kung naging aswang ka? Ang isang tao naging aswang ay nawawala ang kanilang alaala. Hindi na walang alaala ko dahil direkta akong naging aswang. At hindi dumaan sa pagiging kayanggaw. Yung nasa pagitan ng dalawang nilalang. Pero kung ikaw ang kapatid ko, matalino yun. Sigurado kong uuwi yun kahit anong mangyari. Sinubukan ko, kuya. Ginawa kong lahat para makatakas. Pero hindi ko alam kung anong meron sa kanila. May ginagawa silang masamang ritual. Gamit yun, nababasa nila ang alaala ng isang tao. Nalalaman nila kung sinong nakasama at nakasalamuha ko. Kaya ganito ang natamo ko. Kung kaya nilang gawin yan, ibig sabihin kaya rin nilang pikayin ang kanilang pagkatao. Aray! Ang sakit na likod ko! Anong meron sa likod mo? Patingin nga ako. Anak ng putya, ano to? Bakit may saksak ka sa gilid? Tumabi ka riyan. Ako mag-aasikaso sa kanya. Kumuha ka ng mga kailangan ko, mga dahon na pwede sa mga aswang. Opo. Ito na po, Lola. Hindi ko alam kung alin dito yung gusto niyong gamitin eh. Tinapala ni Lola ang sugat ng saksak sa gilid ng lalaking tumatawag sa akin ng kuya. Medyo diskumpiyado pa rin ako sa pagkatao niya. Isa siyang aswang. Kung totoo man ang mga sinasabi niya, hindi malayong ginagaya niya lang ang kapatid ko para makuha ang tiwala ko. Nagpatuloy ang panggamot at pagtatanong ni Lola sa kanya. Hanggang sa sinabi niya ang kanyang pangalan. Nagkwento siya ng pinagdaanan niya sa lugar na yon. Sandali nga, kanina ka pa nagsasabi tungkol sa mga nilalang na nagtago sa iyo sa mga lugar na yun pero hindi mo pa binabanggit kung sino sila. Kapag ba sinabi ko kung sino sila, maniniwala ka ba? Tim, ang kuya mo ay bulag lang sa pag-ibig pero marunong siyang makinig sa suwestyon at paliwanag. Kaya pwede mong sabihin sa kanya. Lola, alam niyo po ba tungkol sa sinasabi niya? Kuya, kapag po ba sinabi kong aswang si Lira, paniniwalaan mo ko? Paano mo nasabi yan? Siya ba ang gumawa ng mga sugat sa katawan mo? Hindi po, pero siya ang nagkutos ng lahat ng pananakit sa akin. Sinaktan niya ako dahil sa mga sinabi ko sa'yo nung minsan tayo nagkita. Ano? Pero sa bagay, tama lang yun. Binigyan mo ko ng ideya tungkol sa kanila. Hindi ba tama naman ako? Pareho lang ang nasa isip nating dalawa. Oo, bukod pa ron madami tayong kailangang iligtas. Ang sinasabi mo ba madami ang nakakulong doon katulad mo? Baka yung nagpakilalang nanay ni Belinda ay nakakulong din doon at kailangan nating tulungan. Pero hindi niya hinihingi ang tulong ko. Ang gusto niya ay matulungan ko si Belinda. Kaya hindi ba dapat yun ang simulan kong gawin? Ginagawa naman natin ang lahat. Pinapagaling natin siya. Pero sadyang may kakaiba lang sa sakit ni Belinda. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na natin tutulungan ang nangangailangan. Naiintindihan ko naman po, Lola. Pero kung malakas sila katulad ng sinasabi ni Tim, may laban po ba tayo? Baka ikamatay natin to. Lumaki kang magaling at madiskarte. Kaya sigurado akong marunong ka ring makipaglaban. Hindi ba noon, nag-ensayo kang mabuti dahil gusto mong mahanap si Tim? Talaga po? Hinahanap niyo ako? Pero bakit hindi niyo man ako natagpuan? Tumigil po ba agad kayo? Hindi tumigil ang kuya mo. Pinatigil ko siya. Alam kong hindi mo gustong mangyari yon. Gusto mong mapasaya ang kuya mo, hindi ba? Siyempre naman po. Pero kung hinanap at natagpuan niyo ako, siguradong papatayin kayo ng mag-amang yun. Sandali nga! Kung pinahirapan ka nila ng husto dahil sa sinabi mo kay Samuel, paano ka nakatakas? Nakatali po ako habang pinapahirapan nila ako. Pero may isang nanay yung humiwa sa mga tali ko. Nakayuko ako kaya hindi ko siya nakilala pero laking pasasalamat ko sa ginawa niya. Salamat talaga sa kanya, pero hindi ko alam kung kaya ko silang iligtas. Nagtitiwala ako sa iyo, kuya. Iligtas mo sila. Tutulungan naman kita eh. Sige na. Sige, pagplanuhan nating mabuti ang pagligtas sa kanila. Talaga, Lola? Sandali lang po, Lola.
Paano po kung bitag lang ito? Paano kung pinapakapit lang nila tayo? Hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang kapatid mo? Kuya, hindi ko gagawin ang bagay na yun. Natakot lang ako mapahamak kayo, kaya hindi ako lumapit noon. Tama siya, Samuel. Bakit ba ganyan ka mag-isip? Nag-iingat lang po ako, Lola. Alam ko pong kapatid ko siya. Nararamdaman ko. Pero hindi ba kayo rin na nagsabi huwag basta magtiwala? Tama naman. Pero pakiramdaman mo ang sarili mo. Huminga ka ng malalim. Isipin mo ang sitwasyon. Pinakiramdaman ko ang paligid. Lumayo muna ako. Inisip ko ang sitwasyon. Kung gaano ako kailangan ng mga taong katulad ni Tim. Lalo na si Belinda. Napahinga ako ng malalim. Bumalik ako kay Lola Pilar. Alam kong bawal kaming malakit na mga nilalang na walang ginagawang masama. Pero alam kong madami silang ginawang masama. Tinulungan ako ni Lola sa pagpaplano. Pero bago kami makalayo sa mapa, may sumigaw sa labas ng bahay. Sigurado ko sila yung mga yan. Kailangan niyo na po umalis, Lola. Isama niyo na po si Belinda, ako na po bahala sa kanila. Tama po siya, Lola. Kami na po ni Tim ang bahala. Tumakas na po kayo. Kaya ko pa naman lumaban gamit ang orasyon. Mas mabuti kung ikaw ang magdala kay Belinda, Samuel. Lola naman, lalaki po kami ni Tim. Mas hindi po namin kakayanin kung kayong lumaban. Nauunawaan ko. Basta't mag-ingat kayong dalawa. Pangako po yan, Lola. Mag-iingat kami. Nagmadaling pumunta si Lola Pilar sa kwarto ni Belinda. Kami naman ni Tim ay sabay na pumunta sa labas ng bahay. Nakatayo ang madaming payat na kulubot na mga aswang. May magandang itsura na mahabang buhok na nasa gitna ng mga ito, kasama ang isang malaking hulma ng lalaking aswang na may pakpak. Napaisip ako bigla. Siguro ay sila na ang mag-amang tinutukoy ni Tim. Sa sobrang inis ko, binato ko agad sila ng mga pulbos na ginawa namin ni Lola. Sakawi na siwas ang buntot ng pagi na isa sa mabisang sandata panlaban sa aswang. Kuya, dahan-dahan lang. Pangontra din yan sa akin. Lalayo muna ako. Pasensya na, bugso lang ng damdamin. May pinoprotektahan lang tayo, di ba? Sige, kuya. Ako na sa mga payat. Magpapahabol ako. Yung babae sigurado hindi kanya masasaktan. Paano mo nasabi? Sigurado ka bang si Lira yun? Ayaw mo talagang paniwalaan. Sige na, kuya. 1, 2, 3. Nagmamadali akong sumugod sa malaking aswang. Hindi naman ako tanga. May isip naman ako, pero ang puso ko ang ayaw maniwala sa kung ano ang pinapahiwatig nila sa akin. Kampante lang ang malaking aswang na iniiwasan ang bawat hampas ko, mga atake at maging ang mga sipa ko. Nanatili namang nanonood ang magandang aswang na may mahabang buhok. Habang patuloy akong nakikipagbuno sa malaking aswang, nawala sa tabi niya ang aswang na babae. Kaya naman kinabahan ako at napatingin sa direksyon papunta sa bahay. Nakita ko ang likod niyang papunta sa loob noon. Bago pa man ako makakilos, sinipa na ako ng malaking aswang. Sumadsad ako sa lupa at nauntog ang ulo ko sa kung saan. Kailangan kong iligtas sina Lola Pilar at Belinda. Hindi sila pwedeng abutan ng babaeng aswang. Alam kong siya ang kumuha kay Belinda nung nakaraan. Kaya naman, hindi ko ininda ang sakit at lumundag papunta sa kanya. Hinawakan ko ang buhok niya para pigilan. Pero napasigaw lang ako dahil sa sakit. Nasugatan ako ng matalas niyang buhok. Saan ka pupunta? Akong kalaban mo! Pinunit ko ang laylayan ng damit ko at tinali ang kamay kong may sugat. Bago pa man ako makalapit sa babaeng aswang,
ay hinawakan na ako sa kwelyo ng malaking aswang. Sinampal niya ako sa mukha at binato sa malayo. Namilipit ako sa sobrang sakit. Pinilit kong tumayo at kinuha ang nakalagay sa bulsa ko. Isang maliit na kutsilyong may orasyon. Sinipat ko ang layo ng malaking aswang at binato ito sa kanya. Narinig ko ang daing niya dahil sa sakit. Natamaan siya sa kanyang balikat at habang inaalis niya ito, nasasaktan din siya. Kaya naman nakita kong bumagsak siya sa lupa. Kinuha ko ang pagkakataong yon para tumayo. Inayos ko ang sarili ko at tiningnan ang paligid. Wala sa paligid ang babaeng aswang. Wala din ang madaming payat na aswang. Siguro ay hinabol nila si Tim na mabilis kumilos dahil aswang siya. Akala mo ba mapapatay ako ng maliit na bagay na ito? Kung hindi ka niyan mapapatay, bakit hindi ka makagalaw? Sabi mo, ikaw ba si Mang Nestor? Anong dahilan nyo? Akala nyo ba hindi ko alam? Nung namanhikan kami, takam na kayong lamunin kami. Akala niyo malakas kayo? Hindi niyo alam na aswang kami. Kung hindi lang tanga ang anak kong babae. Hindi talaga mananalong kasamaan sa kabutihan. Hindi kami magpapalin lang sa inyo. Narinig mo ba ang sarili mo? Para kang makatang walang utak. Mabilis na hinugot ng malaking aswang ang nakatarak sa balikat niya. Saka sumigaw ng malakas at tumayo. Malalaking hakbang ang ginawa niya papunta sa akin. Kinuha ko ang natitirang pulbo sa bulsa ko. Binato ko ito sa mukha niya. Pero nakapagbuga lang siya ng malakas na hangin. Ang hangin na yun ay sobrang baho at hindi talaga pangkaraniwan. Kaya naman napayuko ako. Bago pa ako makatingin sa kanya, ay may malakas na suntok akong naramdaman sa ulo ko. Sa sobrang lakas, ay bumagsak ako sa lupa. Kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Kasunod nun, ang pag-amba niya sa akin ng kanyang mahabang kuko para saksakin ako. Hindi ako magalaw. Napako ako dahil sa sobrang sakit ng suntok niya kanina. Kaya naman, wala akong ibang nagawa, kundi ang pumikit at tanggapin ang magiging kapalaran ko. Nakarinig ako ng pagsaksak sa kalamnan, pero hindi ko naramdaman ang sakit. May mahinang pag-inda din akong narinig, pero hindi yun mula sa akin. Kaya naman minulat ko ang mata ko at nakita kong nakatayo si Tim sa harapan ko. Nakayuko siya paharap hanggang sa unti-unti siyang natunaw sa hangin. Hindi! Tim! Bakit mo ginawa yon? Anong ginawa mo hayop ka sa kapatid ko? Hindi ko kasalanan kung gusto kang iligtas ng kapatid mo. Kasalanan mo kung bakit siya namatay. Magbabayad ka! Halimaw ka! Sa sobrang galit ko, ay tinadyakan ko siya ng sobrang lakas. Binigay ko ang lahat ng lakas ko. Kasabay nun, ang pagkuha ko ng ilan pang kutsilyo sa bulsa ko. Mabilis kong pinagsasaksak sa katawan niya. Kasabay ng mga sipang, alam kong hindi niya maiiwasan. Hindi ko na malayang umiiyak ako habang ginagawa yon. Saka ko lang nalaman nang malasahan ko sa aking bibig ang alat ng luha ko. Unti-unti ding bumagsak sa lupa ang halimaw. Nang nakahiga na siya, lumundag ako at inapakan ang mga kutsilyong may orasyon para lumubog ito sa katawan ng aswang. Nakarinig ako ng malakas na hiyaw at pagdaing sa sakit, pero wala akong pakialam. Walang awa ko pa siyang pinagsusuntok sa mukha hanggang sa wala na akong masuntok. Sa sobrang sama ng loob ko, hindi ko na malayang naging isa na siyang abo sa lupa. Ikaw ba si Lyra? Ikaw ba ang babaeng pakakasalan ko? Huwag ka namang panggap! Alam kong aswang ang buong angkan nyo. Gusto mo lang ako mapangasawa para mapalapit sa amin,
para patayin kami, hindi ba? Hindi sumagot ang magandang aswang na nasa harapan ko. Kaya naman, mabilis akong lumapit sa kanya. Pero hinampas lang niya ako ng kanyang mahabang buhok palayo. Natumba ako sa lupa. At muling ininda ang sakit ng likod kong natamo ko kanina sa pakikipaglaban. Hindi pa din ako nagpatinag. Alam kong may asin pa ako sa bulsa ko. Kaya naman kinuha ko ito at sinaboy sa mukha niya at mga buhok niyang papalapit sa akin. Sumisigaw akong sumugod papunta sa kanya. May bulsa ang likod ng salawal ko kung saan nakalagay ang matalas na gunting. Napaghandaan ko na ito bago pa man mangyari. Alam kong magkakaharap kaming muli ng babae minsang kumuha kay Belinda. May ideya na ako pero hindi ko lang matanggap. Pero ngayong nasa harapan ko na siya, wala akong ibang gagawin kundi harapin ang masakit na katotohanan. Habang papalapit ako, sunod-sunod din ang pag-atake ng buhok sa harapan ko. Kaya naman ginupit ko ito ng paulit-ulit habang iniilagan. Nakikita kong nasasaktan siya. Kaya naman pinagpatuloy ko ang pag-ubos sa buhok niya hanggang makalapit ako. Itinuro ko sa mukha niya ang gunting pero napatigil ako dahil bigla siyang nagbago ng mukha. Bumalik siya sa katauhang minahal ko. Wag! Maawa ka sa akin, Samuel! Huwag mo akong patayin! Lira, ikaw nga ba talaga? Oo! Ako nga ito, Samuel! Artis! Lira! Ano nangyari sa'yo? Hoy! Sino ba umampas sa kanya? Lola Pilar? Ano po ginagawa niyo rito? Pasensya na po kung nasigawan ko po kayo. Bakit ba hindi mo magawang kontrolin ang damdamin mo? Bakit pa palagi mong sinusunod ang puso mo? Kasi po, yun ang tinuro niyo sa akin. Ang paniwalaan ng puso ko. Oo! Sinabi ko yun sa'yo para matuto kang pag-aralan ang sarili mong damdamin. Kung makagagawa ka ng mali dahil sa nararamdaman mo, ibig sabihin, matuto ka. Pero hindi ko sinabing hayaan mo ang lahat ng natutunan mo sa isang tabi habang sinusunod ang puso mo. Pasensya na po kung nagkamali ako. Mahal na mahal ko lang po si Lira. Oo, taliwas sa paniniwala natin ang pagkatao niya. Pero wala na po bang pagkakataon para sa kanya? Pinatay ng tatay niya ang kapatid mo, Samuel. Gumising ka nga! Alam ko po yun, pero ginawa ni Tim yun para mabuhay ako. At sisirain mong buhay mo sa nilalang na yan, ha? Sadali lang po, Lola. Ang bigat-bigat po ng emosyon. Pakiramdam ko masisiraan ako ng bait. Pwede po ba? Hampasin niyo na lang po ako sa... Aray! Lola naman! Bakit po may kaserola kayo? Ang sakit po nun ah! Naiintindihan ko kung mahal mo pa rin ang babaeng yan. Alam kong bata ka pang masyado kaya mag-isip-isip ka muna. Tulungan mo kung ikulong ang babaeng ito. Alam kong mahal mo siya, pero buksan mong isipan mo. Kahit gusto ni Tim na maging masaya ka, hindi ibig sabihin magiging masaya ka lang kung ikakasal ka. Kung sakali man, baka ibang babae talaga ang nakatadhana sa'yo. Naiintindihan ko po, Lola Pilar. Maraming salamat po sa pag-unawa. Ako ang lola mo. Nandito ako hindi para husgahan ang nararamdaman mo, kundi para tulungan kang maging mabuting tao. Halika na, tulungan mo na ako. Binuhat namin si Lira papunta sa isang kwarto. Nilagyan ni Lola ng iba't ibang orasyon ang kwartong yon. Ang mga malalaking itak namin na gawa sa pilak ay itinusok niya sa pintuan. Nakita ko din na maayos na nakahiga si Belinda nang mapadaan kami sa kwarto niya. Sa mukhang nakikita ko, mukhang hindi na siya nahihirapan. Bigla ko namang naalala ang kapatid ko. Kanina, habang nasa harap ako ni Lira, nawala yung sakit na nararamdaman ko sa pagkawala niya. Hindi ko alam
kung dahil ba sa nabigyan ko siya ng hustisya sa pagpatay sa aswang na si Nestor o dahil nang ibabaw lang talaga ang pagmamahal ko sa babaeng kaharap ko. Lola, wala na po si Tim. Namatay po siya habang nililigtas ako. Alam kong nasasaktan ka sa pagkawala niya, pero isipin mo na lang na iniligtas ka niya. Ang buhay mo ay buhay niya. Kaya gawin mong lahat para maging makabuluhan ang buhay mo. Isa pa, hindi mo naman siya pinabayaan. Pinatay mong nagpahirap sa kanya. Siguradong masaya si Tim na wala nang matutulad sa kanya dahil sa katapangan mo. Salamat po, Lola. Pero hindi ko po natupad ang pangako ko sa inyo. Hindi ko siya nailigtas. Kung mas naging magaling lang sana ako, sana hindi siya namatay. Tinupad mo ang pangako mo. Para sa akin, ngayong may aral ka ng dadalhin habang buhay, ay sapat na yon. Opo, Lola. Hindi na po ako magpapabulag sa pagmamahal. Pagbabayaran ko si Lira sa kasalanan niya. Sisiguraduhin kong lahat ng mga masasamang aswang ay magbabayad. Hindi na po ako papayag na may buhay pang masira. Kung ganon, puntahan natin ang kuta nila. Sinabi ni Tim na madaming taong nakakulong doon. Nandoon din ang nanay ni Belinda. Sigurado po kung bago sila sumugod dito, naitago na nila ng maayos sa mga bihag nila. Kaya hayaan niyo po kung kausapin si Lira. Sigurado ka bang hindi ka magpapauto sa kanya? Hindi na po ako mangangako. Gagawin ko na lang po ang makakaya ko. Itinuro sa akin ni Lola ang mga orasyong ginawa niya para mabuksan ang pintuan. Pahina ang katawan ni Lira nang makita ko siya. Ang buhok niya ay hindi pa din tumutubo dahil siguro ito sa orasyong ginawa ni Lola sa kanya. Hindi niya magamit ang pagiging aswang niya. Iba't ibang halamang gamot din ang sinubukan kong gamitin sa kanya. Inihahanda ko to para sa mga nilalang na pwede naming makasagupa. Gusto kong maging handa para walang kahit anong buhay na ang muling maisakripisyo. Napasigaw si Lira nang maipatong ko sa balat niya ang isang tinudtod na bawang na madaming asin at kalamansi. Para siyang baliw habang umaatras palayo sa akin ang nakaupo. Anong nangyari? Anong ginagawa mo? Alisin mo tong nilagay mo! Nasasaktan ako! Pakiusap! Alisin mo to, Samuel! Pasensya ka na. Gusto ko lang subukan ng iba't ibang halamang gamot sa'yo. Kailangan kasi namin ito para may panlaban ako kapag sumugod sa kuta nyo. Anong sinasabi mo? Balak namin iligtas lahat ng mga nabihag yung tao o aswang man. Lahat ng inosenteng nilalang ay kailangan namin palayain. Isa yun sa mga alituntuning hindi nakasulat sa obligasyon ng isang albularyo. Sige! Iligtas mo kami! Iligtas mo kami sa halimaw na yun! Pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung paano kita ililigtas sa mga halimaw na sinasabi mo? Medyo naguguluhan ako. Silang akong ordinaryong tao noon. Hanggang sa maging isang kubot na aswang. Nakagat ako ng asawa ni Tatay Nestor. Dahil hindi ko makontrol ang kakayanan ko noon, nasaktan ko siya hanggang sa napatay ko. Dahil doon, kailangan kong sundin ang lahat ng gusto ni Tatay Nestor. Sinasabi mo bang pati ikaw ay biktima ng halimaw na yun? Na sumusunod ka lang sa kagustuhan niya? Pero bakit mo ko pinaibig sa'yo? Ano yung nararamdaman mo? Totoo ba yan o utusan din niya? Aaminin ko nung una, inutusan niya akong kailanin ka. Kapag naging asawa na kita, maganda ang katawan mo para paglagyan ng kaluluwa ng tatay niyang nangihina. At mangyayari lang yun kapag nakikasal na tayo. Kaya naman, gusto nilang ikasal tayo sa gabing bilog na ang buwan. Ano? Tunay ang nararamdaman ko sa'yo. Totoong minamahal kita dahil mabuti kang anak at kapatid. Sadyang nahirapan lang ako dahil hindi ko pag-aari ang buhay ko. Kapag nasaan yung aswang ako, para akong robot na sumusunod lang sa kanya. Nakasumpa na sa pagkatao ko ang pagsunod sa kanya kahit wala na siya. Bukod sa pagiging lakaw na aswang, isa di siya magaling na mangkukulam. Lira. Huwag mo akong yakapin.
Kahit hindi mo na ako mahalin, kahit kaumuhian mo ako habang buhay, siguraduhin ko magbabayad ako. Papayag ako maging alipin mo. Kahit lagyan mo pa ako ng tali sa leeg na parang aso, huwag mo lang akong patayin. May tunay na pamilya din ako eh. Kahit hindi na nila ako nakikita, gusto ko silang tagagabayan. Pasensya na. Naawa lang ako sa kalagayan mo. Ganito, kailangan ko munang iligtas ang mga bihag ng sinasabi mong tatay at tuluyang patayin ang ninuno na sinasabi mo. Kung mapuputol ko ang ugat, sigurado ako masisimulan natin ang pagbabago. Sige, pero mag-iingat ka. Lahat ng mga aswang na nandun ay wala. Nasa ilalim din ng mga kapangyarihan niya. Mananatili ang sumpa kahit patay na ang pinanggalingan nito. Hanggang hindi ito nakukontra, ikaw lang makakagawa nun. Sandali lang. Yung sumpa na nararamdaman ni Belinda sa kanya din ba galing? Oo, ginawa niya yun dahil ayaw niyang maging malapit kayo sa isa't isa. Kapag umamin ng babaeng yun, posibleng magbago ang isip mo at siya ang piliin mong maging asawa. Natatakot si Tatay Nestor na hindi mangyari ang gusto niya dahil sa babaeng yan. Naiintindihan ko na. Pwede bang humiling sa'yo? Anong hihilingin mo? Huwag mo na siyang tatawagin tatay. Sa tuwing naririnig ko yan, bumabalik ang galit ko at natatakot akong baka masaktan kita. Nga pala, saan ko matatagpuan ang kuta? Sabihin mo sa akin ang detalye ng bawat bahay niyo. Sa ganun, alam ko ang iiwasan sa hindi. Dinitalye sa akin ni Lira ang lahat. Magaan sa pakiramdam ko ang pakinggan siya na para bang nagsasabi siya ng katotohanan. Matapos niyang sabihin sa akin ang lahat, agad akong umalis at sinabihan si Lola Pilar. Pero sinigurado kong naibalik ang orasyong makakapagpigil kay Lira na lumabas. Sa totoo lang, kahit may mga nasabi siyang nakakatulong sa akin, hindi ko pa din maiwasang magdalawang isip. Isang pag-iingat lang para wala ng buhay na masakripisyo. Iniwan ko na lang din si Lola Pilar at Belinda sa bahay. Nakasarado din ang aming tanggapan. 1 linggo na ang nakakalipas. Pagdating ko sa mansyon, maingat kong hinanap ang lugar kung saan nakahiga ang sinasabi nilang ninuno nila. Nakita ko itong nakahiga, kaya naman sinaboy ko sa mukha niya ang pulbos ng rowan. Sumigaw ito sa sakit at unti-unting nabilaukan. Ikaw pala, iho. Tumakas ka na dahil papunta na dito ang mga halimaw na yon. Ikaw po pala, Nanay Sally. Buti wala kang sumpa ng pagsunod mula sa mga halimaw dito. Ano nangyari? Dahil hindi ako naging matigas ang ulo. Hindi ako nagpapakita ng pagsuway sa kanila. Kaya hindi nila ako naiisipang lagyan ng mga sumpa na yan. Naisip ko kasing mas malaki ang tsansa na makasama kong anak ko kung mananatili akong buhay. Lahat ng mga sumusuway dito, pinapatay nila. Kaya ikaw, lumayas ka na. Pinatay mo ang ninuno nila. Hindi mo ba alam na mahalaga sa kanilang manatili ang buhay? Patay na po si Hector. Namatay na po siya habang naglalabang kami. Kaya ang mga aswang na nabihag at nasa ilalim ng sumpa niya ay aalisin ko. Tulungan mo akong harapin sila. Imposible yun. Baka ikamatay ko kapag humarap ako sa kanila. Hindi pa ako ganun kalakas at katibay ang loob. Kung ganun, magtago ka na lang po. Kailangan mo pong maging ligtas hanggang makauwi tayo. Kailangan ka po ni Belinda. Sigurado ka bang kaya mo? Opo, hindi po ako pupunta dito kung hindi. Sige na po, naririnig ko na ang mga sigawan nila. Mukhang malapit na po sila. Sige, mag-iingat ka ha. Tumakbo si Nanay Sally sa tagong pwesto. Ako naman ay naghintay sa pagdating ng mga aswang na wala sa kanilang sarili. Binuksan ko ang bag ko at kinuha ang madaming garapon ng asin. Nang makita ko sila, sinaboy ko ang mga ito sa harap nila. Mukha namang mahihina silang aswang, kaya hindi nagawang lumakad papunta sa akin at lagpasan ang mga limpak na asin. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para paghahampasin sila sa ulo ng kaserola. Pinadala kasi yon sa akin ni Lola.
Mabisa daw kasi yon para matauhan ng mga aswang na nasa ilalim ng sumpa ni Nestor. Nilagyan din namin ito ng orasyon ni Lola, kaya naman bumagsak ang mga aswang sa lupa. Alam ko mga biktima lang din sila, kaya naman iniwan ko silang tulog. Tinawag ko si Nanay Sally, saka namin tinahak ang pauwi sa bahay. Anong ginawa mo? Bakit hindi mo pinatay ang mga yun? Mga aswang sila na pumapatay sa mga tao. Mga biktima lang din po sila ng nilalang na si Nestor. Pinatay ko na siya, kasama ang kanyang ama. Siguro po isapat na yun para palayain ng lahat. Kasama na po kayo. Gusto ko pong bigyan sila ng pagkakataong mabuhay. Pero mga aswang kami. Siguro nga po mga aswang kayo. Kung titignan ng iba, kakaiba kayo sa aming mga tao. Pero anong pinagkaiba ng aso sa pusa? Bakit po sila pwedeng mabuhay pareho sa iisang mundo? Tama ka naman dyan. May puntong sinasabi mo. Kung magiging mabuti silang aswang, pwede silang mabuhay kasama ng mga tao. Pwede ka pong mabuhay kasama ang anak mo pong si Belinda. May isip at puso ka po. Kaya mong kontrolin ang sarili mo. At yun din po ang ibibigay kong pagkakataon sa kanila. Paano kung may ilan sa kanila ang pumatay? Paano kung may ilan sa kanila ang taliwas ang paniniwala? Ang orasyon na ginawa namin ni Lola ay may kasamang isang palatandaan. Gamit ang mga kasangkapan namin bilang albularyo, malalaman namin kung gumagawa sila ng masama at mabuti. Talaga namang pinapahanga ninyo akong maglola. Masaya kung kayong nakatagpo sa kanya at inampun ninyo siya. Siguradong nagkaroon din ng ganyang pag-iisip si Belinda. Masaya din po kaming matagpuan kayo. Alam naming lalabanan ni Belinda ang sakit niya kapag nalaman niyang nasa tabi niya kayo. Hindi din nagtagal ay nakarating kami sa bahay. Nagulat kaming nasa maayos na lagay na din si Belinda. Kumakain ito na masaya kasama si Lola Pilar. Kaya naman sumali na lang kami ni Nanay Sally. Pagkatapos kumain ay pinuntahan ko si Lira. Humingi siya ng tawad sa lahat ng nagawa niya at nangakong hindi na mananakit ng kahit sino. Naawa naman si Lola Pilar kaya pinayagan niya itong lumaya. Kahit masakit sa akin, hinayaan ko siya. Lola, nung una pa lang po ba alam niyo nang aswang siya? Alam niyo na pong biktima lang siya ng halimaw na yun? Oo, alam kong tatanungin mo ako kung bakit ko yun nagawa. Pero gusto kong mapalapit sa kanya. Gusto ko din siyang tulungan na makalaya kasi trabaho natin yon. Naiintindihan ko po, Lola. Minsan napapaisip ako kung bakit hinahayaan niyo munang maranasan ko kaysa sabihin niyo ng direkta ang solusyon. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Iba po kasi ang aral na maibibigay ng karanasan kaysa sa mga salita. Alam ko pong sobrang makapangyarihan ng salita pero ang matuto sa karanasan ay napakahalagang bagay. Kaya maraming salamat po. Niyakap ako ni Lola Pilar at tinapik ang likod ko. Alam kong proseso lang ang lahat ng yon, pero ngayon natuto na ako. Ang pagkawala ni Tim ang naging daan ko para mas palawakin ang kaalaman ko sa pakikipaglaban. Si Tim din ang dahilan kung bakit binigyan ko ng pagkakataon ang mga nilalang na kagaya niya ang mabuhay sa mundo. Sa ngayon po, patuloy kong sinusundan si Lira. At masasabi kong nagbago na siya. Namuhay siya ng patas at hindi nanlalamang. Nagkaroon din po ng grupo ng mga manunugis sa lugar namin. Sila ang lumilipol sa mga nilalang na sumisira ng katahimikan ng mga tao. At kabilang po ako sa kanila kahit isa na akong ganap na albularyo. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po. May babae pa pala